Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang parangal kay Tapales, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po nanggagaling sa pagkatalo ang ating pambato na si former Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales sa kamay ng undefeated 4 Division World Champion Japanese Monster Naoya Inoue nitong nakalipas na buwan lamang, ay isang malaking award pa din po ang nakuha ng ating kababayan. Ito po ay dahil sa nakuha niya ang award bilang 2023 The Ring Magazine Philippines Fighter of the Year Award. Galing po mismo ito sa official website ng The Ring. Kahit po kasi natalo si Tapales kay Inoue, ay ang nagawa niyang major upset kung saan natalo niya ang former undefeated Unified World Champion na si Muradjon Akhmadaliev ay isang napakalaking achievement sa boxing. Wala pong makakatimbang sa nagawa na ito ni Tapales sa lahat ng Pilipinong boksingero sa taong 2023. Kaya naman siya ang hinirang ng The Ring Magazine bilang 2023 Filipino Fighter of the Year. Ibig sabihin po niyan ay si Tapales ang number 1 fighter ng Pilipinas sa nakalipas na taon. Napakalaking bagay po nito para kay Tapales, lalo pat ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasungkit niya ang award na ito. Habang ang tumalo naman sa kanya na si Naoya Inoue ay ang siyang nakasungkit ng mismong International 2023 The Ring Fighter of the Year. Tinalo ni Inoue ang mga bigating kandidato na sila undefeated Unified Welterweight World Champion Terence Crawford at current WBC Junior Welterweight World Champion Devin Haney. Naniniwala po kasi ang The Ring Magazine na mas matimbang ang nagawang tagumpay ni Inoue kaysa kay Crawford at Haney para sa taong 2023. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagkaharap na nga po kanina lamang sa kauna-unahang pagkakataon ang former Unified Heavyweight World Champion Anthony Joshua at ang former UFC Heavyweight Champion Francis Ngannou sa kanilang kick-off press conference para sa bigating mega showdown nila na gaganapin sa March 8 sa Saudi Arabia. Bagamat kumpiyansa ang dalawa na tatalunin nila ang isa't isa sa gabi ng kanilang sagupaan, ay nanatili pa din naman silang marespeto sa isa't isa sa kanilang face-off. Nanggagaling si Joshua sa isang matinding panalo via knockout nitong nakalipas na buwan lamang kontra kay Otto Wallin. Habang si Ngannou naman ay bagamat natalo via controversial decision sa kamay ng WBC World Champion Tyson Fury, ay madami pa din ang napahangang fans dito lalo na nang pabagsakin niya si Fury sa third round ng kanilang laban. Napakalaking bagay po nito para kay Ngannou lalo pat ang laban niya kay Anthony Joshua ay ang siyang magsisilbing pangalawang laban niya pa lang sa professional boxing. Kumbaga ay ang unang dalawang laban niya sa professional boxing ay kontra agad sa dalawa sa pinakamalakas at pinakamalaking pangalan sa heavyweight division. Kaya naman panalo talaga si Ngannou sa limpak-limpak na salaping kikitain niya dito, manalo man o matalo. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy, lakas at dedikasyon ng armas na tinuon, kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon, mga Pinoy na ating